Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Sa isang pambihirang pagkakataon, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbitiw sa pwesto ang lahat ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Ngunit pagtitiyak ng palasyo, hindi maapektuhan ng courtesy resignations ng mga miyembro ng gabinete ang mga programa ng gobyerno. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Magandang hapon, Ivan. Lahat ba ay tumugon sa direktiba ng Pangulo na courtesy resignation ng kanyang gabinete at ilan na ang aktual na nagsumite ng kanilang resignation? Yes, June, halos lahat ay tumugon na dito sa call for courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na yung mga cabinet secretary na may mga hinahawakang departamento. Hanggang sa mga oras na ito, higit 30 na ang nakapagpasa ng kanilang courtesy resignation. Gustong i-recalibrate o ayusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang administrasyon. Ito ang dahilan kaya iniutos niya ang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng Pangulo kung sino ang dapat manatili o dapat tanggalin sa pwesto. Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Dagdag pa nito, ito'y upang makaasa ang mga Pilipino ng mas mabilis na mga aksyon mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng gagawing performance review ng Pangulo, mailuluklok ang mga karapat-dapat sa posisyon at maaalis na ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga mandato. Dapat mas matuwa po ang taumbayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Samantala, tiniyak naman ni Undersecretary Castro na sa kabila ng direktibang courtesy resignation, magpapatuloy pa rin sa trabaho ang mga cabinet secretary habang nire-review ng Pangulo ang kanilang mga performance. Kaalinsabay nito, maaari itong gamiting pagkakataon ng mga kalihim upang patunayan kung bakit sila nararapat na manatili sa kanilang tungkulin. Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. Pagbibigay linaw ni Undersecretary Castro, bahagi ang isinasagawang overhaul sa gabinete ng mas mabagsik na Marcos administration. Hangarin ng Pangulo na magkaroon ng mas malinis at mabilis na gobyerno para sa kapakanan ng bansa. From here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno. Opo. Umpisa lamang to. Samantala, sa isinagawang presentasyon ng Pangulo sa mga bagong batas na nilagdaan nito, nagbiro pa ang punong ehekutibo ukol sa mga miyembro ng kanyang gabinete. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. June, pagbibigay linaw din ni Undersecretary Claire Castro, bukod sa mga cabinet secretary, kailangan din magsumite ng courtesy resignation ng mga head of agencies at mga presidential advisors. Mula dito sa Malacanang, yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Oo, Ivan, isa ba sa naging dahilan ng panawagan na yan ng Pangulo ay itong resulta ng 2025 midterm elections kung saan iilan lamang yung nakapasok doon sa kanyang mga inendorso. At ito'y parang sumasalamin naman sa boses ng taong bayan na hindi nila gusto ang serbisyo ng pamahalaan.
Yes, June, isa yan sa mga nabanggit na rason ni Undersecretary Claire Castro kung bakit nagsasagawa ngayon ng revamp sa gabinete. Ayon kay Undersecretary Castro, aminado ang Pangulo na siguro ang mga kababayan natin o ang mga Pilipino ay nakukulangan sa serbisyo na ibinibigay ng gobyerno. Kaya kaunti lamang yung nakapasok sa mga iniendorso ng Pangulo. Ngunit sa kabila nito ay according kay Yusek Claire Castro, ay ang layunin pa rin ng Pangulo sa kabila nito ay magbigay ng malinis at maayos na serbisyo para sa publiko. June? Wala namang, Ivan, wala namang timeline na ibinigay ang Pangulo dahil naintindihan naman natin dahil ito ay ka-announce niya lamang, Ivan. Ibig sabihin, mabilisan ba ito, Ivan? Yung nasabi kanina ni Undersecretary Claire Castro, wala pang detalye kung kailan makakakuha o makukuha mula sa Pangulo ang gagawin niyang review, lalong-lalo na at kabababa pa lamang ng direktiba ng courtesy resignation para sa mga cabinet secretaries. June? Nilinaw ba ni Secretary Castro kanina, yung narinig ko dyan sa report mo na walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, yung tamad at kurap? Ibig bang sabihin, yung matatanggal sa gabinete, tamad yun at corrupt? Ganun ba ibig sabihin nun? Kinaklaro ko lang, Ivan. Yun nabanggit kanina ni Undersecretary Claire Castro na gagamitin ngang metrics yung performance na makikita ni President Marcos mula dito sa ating mga cabinet secretaries. Ibig sabihin yung makikita ng Pangulo na mag-underperform sa ibinigay na tungkulin sa kanila bilang cabinet secretaries, yung makikita na hindi tumutugma yung kanilang ginagawa sa kanilang trabaho, malaki ang posibilidad na sila yung mga matatanggal sa kanilang posisyon. June? Maraming salamat, Ivan Alvarez, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Dapat piliing mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga isasama sa bagong hanay ng kanyang gabinete. Ito ang pahayag ng ilang senador matapos manawagan ng Pangulo ng courtesy resignation sa lahat ng cabinet members ng administrasyon. Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, dapat iwasan ng Pangulo ang mga walang ingat na kaalyado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. They serve at the pleasure of the President and kung gusto ni Presidente at hiningi niya yung courtesy resignation, I mean, yun yung prerogative ng ating Presidente. Ang ano ko lang siguro, sana mabilis matapos itong proseso ng pagpapalit ng mga cabinet secretary, kasi ako talaga ang concern ko is baka wag sanang maantala yung mga programa dahil nga dito sa courtesy resignations na mangyayari. Walang nakikitang problema ang ilang senador sa panawagang courtesy resignation ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Bukod kay Senator Nancy Binay, naniniwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na walang mali sa planong revamp ng Pangulo sa kanyang mga opisyal. Paliwanag ni Estrada, walang dahilan para mabahala ang publiko dahil ginagamit lang anya ng Pangulo ang kanyang diskresyon na nakasaad naman anya sa konstitusyon. Samantala, itinuturing naman ni Senador Aquilino Coco Pimentel na great move ito ng Pangulo. Subalit hinihikayat niya ito na mag-recruit ng mga opisyal na may idealismo at tututok sa tagumpay ng kanyang administrasyon at hindi sa mga nakatuon sa sariling politikal na ambisyon. Ayon naman kay Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, marahil ay pinagbasihan ng Presidente ang resulta ng eleksyon kung saan tila nalimutan na ang ilang programa ng pamahalaan. Ani Ejercito, ang panawagang courtesy resignation ay isang paraan ng Pangulo na mapakilos sa mga miyembro ng kanyang gabinete at hindi pa upo-upo lamang. Tinawag naman ni Senate President Francis Jesus Escudero na magandang simula ang naturang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Escudero, hindi maaaring ipatupad mag-isa ni Presidente Marcos ang mga programa ng pamahalaan at kailangan niya ng mapagkakatiwalaang katulong at matinong katuwang. Payo ng Senate President, lumayo ang Pangulo sa mga anyay reckless allies o walang ingat na mga kaalyado na hindi pinahahalagahan ang kanyang mabuting hangarin. Kung mabiguan niya ang pamahalaan,
Publiko ang magdudusa kaya pinupuri nito si Pangulong Marcos sa maagap niyang aksyon. Para naman kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, mahigit pang dapat gawin ng Pangulo bukod sa recalibration ng kanyang administrasyon. Anya, dapat gamitin ng Pangulo ang kanyang persuasive powers lalo na sa Kongreso para maialis sa mga nakalilitong insertions o pork barrel sa nakatakdang 2026 national budget. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais na maibalik ng pamunuan ng pambansang pulisya ang disiplina at integridad sa hanay ng mga pulis. Para naman maitaas ang kaalaman ng mga pulis, tuloy-tuloy ang gagawing pag-aaral ng mga ito sa batas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang sinasabi ko nga, yung back to basic, once your name is listed on watch list natin, there will be no turning back. Hindi ka na makakabalik sa organization. Kung ang mga gabinete ng pamahalaan ay pinaghahain ng courtesy resignation ng Pangulo para sa pagsisimula ng pagbabago, ang pamunuan ng Philippine National Police mayroong utos na go back to basics para sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ay reforma na naglalayong patibayin ang disiplina, paigtingin ang profesionalismo at tugunan ang suliranin sa loob ng organisasyon. Bukod sa pagsasaayos ng recruitment process at pagsasanay sa mga pulis, isa pa sa nakikitang kailangang alamin ng PNP ay ang dahilan kung bakit maraming pulis ang nasasangkot sa katiwalian gaya ng robbery at extortion. Bakit ang rami namin na involved na pulis? Marami kami. Baka may pagkukulang yung mga tao natin. Ano ba, nabibigay ba natin yung tamang gasolina? Nabibigay nyo ba tamang MOEs natin? Kasi why these people na nandito, tumaas na nga yung, ang MOEs namin from 1,390 na approve po ng Presidente naging 1,660 right now. Additional yon. So dapat maibigay at magamit ng tao natin. Sinabi pa ni Chief PNP, kapag hindi natatanggap ng pulis ang kanilang maintenance and other operational expenses o MOOE, ay posibleng matukso ang mga itong gumawa ng katiwalian. Kaya naman, binalaan din ni Chief PNP ang mga commander na hindi nagbibigay ng MOOE sa kanilang mga tauhan. Kasi pagka nalaman namin na hindi nyo binibigay at nagkakamali, tinatanggal namin pati commanders. Yun po yung hinahabol namin go to basic. We inspect po yung mga MOEs natin if it's really properly disbursed by the commanders going down the mga troops po natin. Sa mga pulis naman na patuloy na nasasangkot sa katiwalian, matapang ang babala ni General Marbil. Once your name na nakalagay doon, you're involved in certain anomalies and it was confirmed, hindi ka lang namin nahuli, hindi ka na ma-promote at hindi ka na makakabalik doon sa unit na ganong ginagawa mo. Hindi na namin pwede na ikaw maloko, ililipat ka namin, hindi na. Pagka nilagay ka namin, lagay ka sa pihaw, you just wait for your retirement. You're out. Nais din ni Chief PNP na maitaas ang kaalaman ng mga pulis sa batas para magawa ng maayos na mga ito ang kanilang trabaho. Meron kaming mandatory continuous learning education about the law. Yun po yung gusto natin. So continuous po yung mga mangyayari sa pulis natin. Na hindi, pagka yung pulis natin na nawala, ay hindi ka makakahabol sa training. Ito po yung gusto natin. Dagdag ni Chief PNP, dapat na nakaangkla sa tunay na pangangailangan ng taong bayan at aktwal na sitwasyon sa paligid ang ginagawa ng mga pulis para sa pagkakaroon ng kaayusan, kapayapaan at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haharap na sa Senado ang 11-member House Prosecution Panel sa June 2, 2025. Ito ay para basahin ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So we will follow the lead of the Senate President. We will be there
as stated in his letter, and we will read the articles of impeachment. Yun lang po yung gagawin namin sa June 2 kasi yun lang naman po yung nakalagay doon sa sulat nila. Nagsimula na uli ang regular na lingguhang pagpupulong ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos pansamantalang mahinto dahil sa midterm elections. 5 sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang dumalo, partikular na sina House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores, Antipolo Representative Romeo Aco, Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez. Una sa agenda ng meeting ang ipinadalang sulat ng Senado sa Kamara kung saan ipinapaalam na handa na ang mataas na kapulungan na tanggapin ang panel of prosecutors ng House of Representatives sa June 2, 2025, 4 p.m. Dito inaasahang babasahin ng House Prosecution Panel ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, haharap ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa June 2. Well, at least there's clarity as regards the schedule, and like I've always said, the prosecution has been preparing since we were appointed or elected as prosecutors. We just have to be able to present the best case we have against the Vice President and present the evidence in a way that will be understandable for the public that's watching it. Kasalukuyan ng isinasaayos ng House Prosecution Panel ang lahat ng documentary evidence na hawak nila. Ayon din sa kongresista, may ebidensya silang hawak sa kada article of impeachment at 90% na rin silang handa para sa paglilitis. Samantala, hindi pa kabilang sa isinagawang pagpupulong sina ML Party List Representative-elect Leila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Shell Jokno. Sa pagbubukas pa ng 20th Congress, magiging formal ang pagkakatalaga sa kanila bilang House Prosecutors. Nasa 5 hanggang 10 law firms naman ang tutulong sa House Prosecution Panel. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasagawa sa Hunyo ang ikalawang Interagency Coordination Meeting para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, para ito sa paghahanda sa SONA. Kasama na rito ang pagtitiyak ng seguridad sa batasang pambansa at imbitasyon sa mga dadalong personalidad. We will meet again next month, no? This time it will be hosted by the Senate. So, doon pag-uusapan pa yung mga details, no? Aside from the arrangements, no? Yung media rin pag-uusapan din yun. Samantala, nagsagawa naman ng media coordination meeting ngayong araw para sa SONA 2025 ang House of Representatives. Dinaluhan ito ng mga kawani ng iba't ibang media organizations, kabilang ang UNTV at ang broadcast arm ng Philippine government. Maaaring magpabagal ng ilang serbisyo ng gobyerno ang pagpapalit ng liderato sa mga ahensya, ang panawagang courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Ito ay ayon sa isang political analyst. Samantala, isa-isa namang nagpapasa ng kanilang courtesy resignation letter ang ilang mga kalihim para ipaubaya sa Pangulo kung sila ay papalitan sa posisyon o hindi. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung continuity ng mga programa ng mga polisiya sa pagbabago ng liderato ng bawat departamento, maaari talagang mag-cause ito ng unnecessary delay, lalong-lalo na dito sa mga programs, no, na gustong ilatag ng ating Pangulo for us. Kung papalitan ang mga miyembro ng gabinete, magkakaroon na naman ng bagong pulisiya sa kada departamento ng gobyerno dahil sa papalit na mga bagong kalihim sa bawat ahensya ng pamahalaan.
Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilung, kapag ganito ang nangyari, tiyak na babagal ang mga serbisyo ng gobyerno. Isaan niya ito sa posibleng maging epekto ng panawagang courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang gabinete. Bukod dito, makakapagpatagal din anya sa usad ng trabaho ng gobyerno kung matatagalan bago ma-appoint ang isang sekretary. Kung minsan yung ating commission on appointments, ang tagal ng proseso ng pag-affirm or pag-confirm ng mga appointments, lalong magpapatagal ito doon sa mga public service delivery. And syempre, maantala yung mga programa. Gayunman, kung mapipili ni PBBM ang mga karapat-dapat na manatili sa kanilang tungkulin at ipapalit ang mga karapat-dapat, mas matutupad nito ang kanyang mga programa sa natitirang 3 taon ng Pangulo. Sa pananaw ni Dr. Calilung, maaaring dahil sa reaksyon ng publiko na bumababa umano ang net satisfaction at ratings ni PBBM, kaya nagdesisyon ito na magpatupad ng cabinet revamp. As we have seen doon sa mga past surveys before the elections na talagang bumaba yung kanyang trust and net satisfaction rating. And this could be attributed to the fact that over the past years, walang isang konkreto o malinaw na legacy project or program ang ating Pangulo. And this could be attributed to the fact that maybe many of his department secretaries are also not in the same page. Kanina nagsumite na ng kanilang courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete ng Pangulo. Si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ipinagpasalamat ang pagtitiwala sa kanya ng administrasyon para pagsilbihan ang taong bayan. Si Education Secretary Sani Angara, sinabing suportado niya ang prosesong ito at binigyang halaga ang naging tiwala sa kanya ng Pangulo sa loob ng 10 buwan niyang paglilingkod. Umaasaan niya siya ng isang smooth and seamless transition. Kung sino man ang papalit sa kanya, dapat anyang magpatuloy ang trabaho sa DepEd na walang harang. Si Tourism Secretary Cristina Frasco naman, sinabing naglilingkod siya sa pleasure ng presidente at suportado ang hakbang nito. Gayon din si Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, sinabing malinaw na ang hakbang ni PBBM ay tugon sa panawagan ng taong bayan na makikita sa nagdaang midterm elections. Habang wala anyang ipinapalit sa kanya, magpapatuloy lang muna siyang magseserbisyo sa kanyang posisyon. Suportado rin ni Finance Secretary Ralph Recto ang hakbang ng Pangulo. Mabigat anya ang tungkulin ni PBBM na pangunahan ang bansa sa kabila ng global and domestic challenges. Nanindigan din sa desisyon ng Pangulo si Budget Secretary Amina Pangandaman. Layon lang anya ng hakbang na ito na dalhin ang bansa at ekonomiya na may integrity, transparency, courage at compassion. Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, sinabing ang hakbang ni PBBM ay commitment para mas mapabilis pa ang mga proyekto ng gobyerno para sa mga Pilipino. Laman din ang courtesy resignation letter ni na Department of Health Secretary Ted Herbosa, Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Energy Secretary Rafael Utilla ang mensahe ng pagsang-ayon sa hakbang ng Pangulo para sa kapakanan ng taong bayan. Ang laging sinasabi ng kabinete is, we serve at the pleasure of the President. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng Presidente ito, itong mensahe niya, hindi lang serving at the pleasure of the President. We serve at the pleasure of the people. Kailangan tayong lahat, tao ang focus, hindi ang mga iba't ibang bagay. We're halfway, there's always a review. That's normal. Normal yan eh. Para may free hand lang, para iba kasi siyempre kanya-kanyang leadership style yan. Ang tanong, ngayong nagsumiti na ng courtesy resignation ang marami sa mga miyembro ng gabinete, sino sa kanila ang tatanggapin ng Pangulo ang pagbibitiw sa pwesto at sino naman ang pinagtitiwalaan pa rin ni PBBM na magpatuloy sa kanilang trabaho. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pwedeng italaga para sa isang posisyon sa gobyerno kapalit na sino mang magbibitiw sa pwesto ang natalong kandidato sa nagdaang midterm elections. Bunso dito ng umiiral na 1-year appointment ban. Samantala, nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi siya kasama sa courtesy resignation na inutos ng Pangulo. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung pong 1-year ban ay effective po yan. Therefore, ang isang natalo sa pamahalaan ay hindi pa pwedeng ma-appoint. Bawal bigyan ng kahit anumang posisyon sa pamahalaan ang lahat ng tumakbo at natalo sa katatapos na halalan. Bunsod ito ng umiiral na 1-year appointment ban nakasaad sa Article 9B, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution na sinumang kandidato na hindi pinalad sa kahit anong eleksyon ay hindi maaaring italaga sa kahit anong sangay ng gobyerno. Kasama rito ang mga government-owned or controlled corporations o GOCC at subsidiaries nito. Kailangan muna nilang maghintay ng 1 taon bago sila tumanggap o maitalaga sa pwesto. And therefore, kinakailangan hintayin nila yung 1 year. Samantala, ang mga nanalo sa eleksyon ay maaaring maitalaga halimbawa bilang kalihim ng isang departamento. Samantala, nanawagan naman ang Duterte Youth Party List na magbitiw na rin sa pwesto si Chairman Garcia at tigilan umano ang pamumulitika. Sagot naman ni Chairman Garcia, naiintindihan niya ang naramdaman ng grupo matapos na hindi sila naiproklama dahil sa nakabinbin nilang kaso sa komisyon. Ngunit paglilinaw nito, bukod sa hindi naman siya kasama sa pinagbibitiw ng Pangulo sapagkat sila ay isang independent na constitutional body, hayaan na silang resolbahin ang kaso ng Duterte Youth bago ang June 30. Option po yun. Hindi naman po kami covered nung mismong na-issue ng Pangulo na memorandum para sa Executive Department. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Tinuligsa ni North Korean President Kim Jong-un ang nangyaring aksidente sa paglulunsad ng bagong 5,000 toneladang destroyer sa Chongjin Shipyard. Tinawag din ito ng Pangulo na isang criminal act dulot ng matinding kapabayaan. Nawasak ang ilang bahagi ng ilalim ng barko at nawalan ito ng balanse, dahilan upang ipag-utos ng Pangulo ang agarang pagkukumpuni bago ang pulong ng partido sa susunod na buwan. Naniniwala si Kim na hindi lang ito praktikal na usapin, kundi isang isyong politikal na nakaaapekto sa dignidad at otoridad ng Estado. Planong mag-invest ng Canada sa Golden Dome Missile Defense Shield ni US President Donald Trump ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Trump, nakapili na siya ng disenyo para sa $175 billion defense project ng bansa at handa nang mag-delegate ng isang Space Force General para sa proyekto. Layon ng Golden Dome Shield na harangin ang mga posibleng missile attacks mula China at Russia. Ayon kay Audrey Champol, spokesperson ni Carney, kasama sa mandato ng Pangulo ang makipagnegosasyon sa US hindi lamang sa trade at tariffs kundi maging sa security. Dagdag pa nito, kasama sa magiging pag-uusap ang pagpapalakas sa NORAD o North American Aerospace Defense Command at iba pang inisyatibo gaya ng Golden Dome. Sa pakikipagpulong ni US President Donald Trump kay South African President Cyril Ramaphosa, muling nagparatang ang US leader na mayroong genocide na nangyayari sa South African white farmers. Mariin naman itong itinanggi ng South African leader. Ito ang balita ni Carmela Marinda. The family of white farmers, and those cars aren't driving, they're stopped there to pay respects to their family member who's killed. And it's a terrible sight. Totoong may genocide laban sa white African farmers. Ito ang binigyang tiin ni US President Donald Trump sa pakikipagpulong niya kay South African President Cyril Ramaphosa sa White House. Ipinakita ni Trump ang isang video footage na anyay katunayan ng genocide laban sa white African farmers sa bansa.
Hindi naman nakasagot si Trump nang tanungin sa press conference kasama si Ramaphosa kung ano ang nais nitong gawin ng South Africa sa kanyang paratang. Naging mariin naman ang pagtanggi ni Ramaphosa sa ibinibintang ng president. Binigyang diin din ng leader ng largest African economy na hindi siya tutungo sa White House kasama ng kanyang agriculture minister kung may katotohanan ng genocide sa bansa. I would say if there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. Dagdag pa ni Ramaphosa, bagamat mataas ang bilang ng namamatay dahil sa krimen sa South Africa, hindi lamang mga white Afrikaners ang biktima nito at mas malaki umano ang bilang ng black Africans na namamatay. Kasama ni Ramaphosa ang kanyang agriculture minister na si John Henry Steenhuisen, isang white Afrikaner at miyembro ng opposition party. Gayon din ang dalawa pang white professional golfers mula sa South Africa upang pabulaanan ang paratang na genocide sa bansa. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng Hungarian Parliament ang pagkalas ng Hungary sa International Criminal Court o ICC. Ang desisyon ay kasunod ng pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hungary noong nakaraang buwan. Sa kabila ng umiiral na ICC arrest warrant laban sa Israeli leader kaugnay ng giyera sa Gaza. Ayon kay Foreign Minister Peter Jarto, ipapaalam nila sa United Nations ang desisyon. Sinabi rin ng opisyal na hindi katanggap-tanggap ang ICC dahil sa pagiging politically motivated judicial body nito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na isusulong ng Pangulo ang interes ng Pilipinas sa rehiyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. The President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Muling bibigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa isasagawang 46 ASEAN Summit and related summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, simula May 26 hanggang 27. Ayon kay Department of Foreign Affairs, Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial, 9 na leaders level engagement ang dadaluhan ng Pangulo. Mayroon ding 3 leaders interface meetings kasama ang parliamentarians, ASEAN Business Advisory Council at ASEAN Youth. Samantala, ayon pa sa Department of Foreign Affairs, patuloy na isusulong ni Pangulong Marcos ang matagal nang nakabinbin na Code of Conduct sa South China Sea. Back in 2023, the foreign ministers of ASEAN, they agreed to fast-track the discussions on the COC. And this is what we are banking on during the summits. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. And going back to that statement, it's a reaffirmation of concluding it hopefully among ASEAN and China in 3 years since 2023. So we're looking at 2026 next year. Tatalakayin rin ng ASEAN leaders ang mga hamon na kinakaharap ng rehiyon kabilang na ang taripa na ipinataw ng Estados Unidos. Meanwhile, the leaders are also expected to discuss various global issues that impact the region and beyond. These include the situation in Myanmar, the United States' new tariffs policy, and other geopolitical and geoeconomic challenges that affect the region. May bilateral meetings din si Pangulong Marcos sa Lao PDR at Vietnam. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipakakansila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Department of Foreign Affairs ang passport ni Attorney Harry Roque. Ayon sa kalihim, oras na mangyari ito, maituturing ng undocumented alien ang dating presidential spokesperson.
Hindi ko pa napipirmahan, but we will do that. Gayunman, maaari pa ring hindi siya agad ma-deport dahil sa kanyang asylum application. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's acted upon in the Netherlands. But we know that the Netherlands will not tolerate the commission of crimes that are being charged in this case. They will not tolerate. Isang lola sa Tacloban City ang naiwang sugatan matapos takbuhan ng tricycle driver na nakabangga sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip ang UNTV News and Rescue Team para saklolohan ang sugatang matanda. Ito ang balita ni Lisel na L. Namamaga ang hiwa sa ulo ng isang lola sa Tacloban City nang asistihan ng UNTV News and Rescue Team madaling araw ng Martes, May 20. Nagtamo rin ito ng gasgas sa kanang braso at iniinda ang pananakit ng kanang paa at dibdib. Isang sasakyan ang bumangga sa tricycle kung saan nasa loob si lola. Sa lakas ng pagkakauntog ay nagtamo ito ng malaking sugat sa ulo. Halos matanggal na ang gulong ng tricycle sa lakas ng pagkakabangga. Hindi na nahabol ang nakabangga dahil tinakbuhan na sila nito. Agad na tinawagan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang naka-standby na UNTV News and Rescue Team para rumesponde sa pinangyarihan ng aksidente sa Barangay 22, P. Burgos Street, Tacloban City. Papasok na sana ng trabaho bilang tindera ang 66 anyos sa biktima nang mangyari ang insidente. Agad namang inasikaso ng team ang sugat nito upang maampat ang pagdurugo. Tiniyak ng team na maayos ang vital signs nito bago dinala sa Eastern Visayas Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. All set na ang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Itatampok dito ang isang konsyerto sa gitna ng karagatan bilang paggiit sa soberanya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The mission aims to promote peace and solidarity through music and artistic expression. Support local communities by amplifying the voices and experiences of fisher folk and encourage regional cooperation through shared cultural and maritime narratives. Muling maglalayag ang civilian caravan sa West Philippine Sea sa susunod na linggo. Ito na ang ikatlong caravan na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Sa pagkakataong ito, isang makasaysayang konsyerto sa gitna ng karagatan ang isasagawa ng grupo. Tinawag nila itong Concert at Sea for Peace. Ayon sa co-convenor ng Atin Ito, sa halip na barkong pandigma, musika ang dadalhin nila sa gitna ng karagatan na nagpapahayag ng kapayapaan. It is a mission that casts nets of unity and solidarity, not conflict. A stand that declares the West Philippine Sea is ours, Atin Ito, but it shall be a sea of peace. Let the waves and music carry our message across nations. Let the world hear the voice of our fisher folk, the beat of our unity, and the anthem of our hope. In the face of aggression, we answer with courage and rise with harmony. Dalawang konsyerto ang isasagawa ng grupo. Una, sa El Nido, Palawan bago tumulak papuntang Kalayaan Group of Islands. Pangalawa, sa mismong barko na sasakyan ng grupo pagdating sa Kalayaan Island. Sisikapin ng grupo na makalapit at makapasok sa loob ng territorial waters sa Pag-asa Island. Definitely tatawid na tayo ng exclusive economic zone because of this. So even yung sa papunta sa Pag-asa Island, tatawidin na natin yung EEZ. So definitely the idea of the concert is
that we can conduct a peace and solidarity concert within our EEZ. Yun lang for this, the second part, gusto natin kasi lumapit sa Pag-asa Island as close as we can. So papasok na tayo dun sa territorial area niya. May mga mangingisda ring makikibahagi mula sa Palawan, Zambales at Pag-asa Island. Kabilang sa mga artist na sasama sina Noel Cabangon, Ebe Dancel ng Sugar Free, all-female group na Roach, rap artist mula sa Mindanao na Moro Beats, Japanese artist na si Pumiya, Filipino male group Horizon na nakabase sa Korea. Bukod sa mga Pilipino, mayroon ding kasamang artist mula sa ibang bansa na claimants din sa South China Sea. Gaya ng Malaysian artist na si Viona, Indonesian artist na si Kai Matan, at kabilang din ang South Korean female group na Aimond. Tiniyak naman ng atin ito coalition na mayroon silang koordinasyon sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa National Maritime Council para sa seguridad ng mga sibilyan na sasama sa misyon. Samantala, ayon kay Akbayan Party List Representative-elect Attorney Chel Jokno, obligasyon ng bawat Pilipino na ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea at labanan ang mga disinformation na ipinakakalat ng China. Nakakalungkot lang anya dahil may mga Pilipino na napapaniwala sa naratibo ng China at ang nakakabahala ay may mga Pilipino mismo na nagpapakalat sa disinformation ng China. Kaya sa tingin po ng Akbayan Party List ay mahalagang bagay yung education. Bilang Akbayan Party List representative sa darating na 20th Congress, isusulong po natin ang mandatory education tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng level ng pag-aaral. Bukod dito, target din nila na bumuo ng WPS Block sa Kongreso at itulak ang pagsasabatas ng July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day alinsunod sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang ulit na binomba ng water cannon at sinadyang banggain ng China Coast Guard vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday. Naganap ito kahapon ng umaga sa Sandy Cay 2, bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Nagresulta ito ng pinsala sa latter's port bow and smokestack ng barko. Naglagay din ito sa panganib sa mga sibilyang sakay nito. Mariing kinindina ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang insidente. Hindi dapat malabag ng anumang kasunduan o Code of Conduct sa South China Sea ang nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Justice Senior State Counsel Fretty Ganchun, hindi maaaring magkaroon ng probisyon ng COC na sisira sa Arbitral Award o karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Dagdag dito, ang UNCLOS ay ang tinuturing na konstitusyon ng mga karagatan at ang COC ay hindi maaaring gamitin upang resolbahin ang isyu ng agawan sa teritoryo. Ipinag-utos si Transportation Secretary Vince Dizon ang crackdown laban sa mga fixers sa Land Transportation Office. Naniniwala rin ang kalihim na ilan sa mga naiulat na aksidente ay dahil sa pagtangkilik sa mga fixer na kung saan hindi na nasusuri ng LTO kung karapat-dapat bang magmaneho ang isang tao. Ito ang balita ni Benedict Samson. Magka-crackdown talaga tayo dito sa mga ganitong klaseng mga tao na pinagkakakitaan at inaabuso yung mga kababayan natin. Crackdown versus online fixers. Ito ang mahigpit na ipinagutos si Transportation Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Office kasama ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group matapos mahuli ang isang babae sa Valenzuela City na nagbebenta ng pekeng driver's license. Ayon sa kalihim, bukod sa mga fixer na malapit sa opisina ng LTO, nagkaroon na rin umano ng online service ang mga ito. Isa sa mga, sasabihin ko na, kabulukan ng sistema, itong nag-evolve na sistema ng mga fixer. Yung fixer nung dati, nasa tabi ng LTO, nag-o-offer ng services, ika nga,
humihingi ng pampadulas para makalusot sa mga requirements ng lisensya, ng rehistro, etc. etc. Pero dahil sa internet, sa Facebook, naging online na yan. Bilang aksyon, noong nakaraang linggo nahuli ng PNP-ACG ang babaeng suspect matapos ang ikinasang entrapment operation. Nakabili ng peking lisensya online ang mga otoridad. Ito po ay nagbebenta online ng driver's license at hindi lang po driver's license kundi yung ID ng PWD. So ito po ay dahil sa patuloy po yung aming pagsasagawa ng cyber patrolling at nakikita po natin kung ano-ano po yung mga binibenta roon, mga panluloko ng ating mga kababayan sa ating mga kapwa kababayan din. Ayon pa kay Dizon, delikado ang ganitong gawain dahil bukod sa illegal, hindi rin nasusuri ng LTO kung karapat-dapat bang magmaneho ng sasakyan ng isang individual. Yung driver na yan, pag nakakuha ng lisensya at hindi marunong magmaneho, most likely makakadisgrasya yan. Baka makakapatay pa yan. Nagbabala naman ng LTO na sino mang mahulihan ng peking lisensya ay tatanggalan na nila ng pribileyo na magkaroon ng totoong driver's license. Hindi lang namin i-deny yung pag-renew na lisensya mo kasi wala ka naman lisensya talaga. We will disqualify you from applying for a legitimate license. Not to mention the fact that you will be now the subject of a case to be filed for falsification of public document which goes with a penalty of 12 years. Samantala, hinihikayat din ng kalihim ang publiko na i-report sa kanila sa pamamagitan ng social media ang sino mang makikitang pasaway na driver. Itag nyo lang ang LTO, itag nyo ang DOTR, itag nyo ang PNP Cybercrime, itag nyo ang LTFRB. Iba-validate lang namin kasi nga may mga nagpapadala sa amin, hindi naman pala sa Pilipinas yung video. Pero pagka-validate at nalaman na nandito sa Pilipinas yan, suspendido po yan. 90 days kagad yan. Walang hearing, walang kahit ano. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sakop ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang lahat ng pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, kasama rito ang EDSA, Commonwealth, Quezon Avenue, Rojas Boulevard, C5, Ortigas Avenue at Macapagal Boulevard. Nakatakdang magsimula muli ang NCAP sa Lunes, May 26. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang alkalde ng South UP Maguindanao na si Reynalbert Insular at asawa nito sa barangay Making, Parang Maguindanao del Norte nitong Martes. Kaugnay ito sa nangyaring ambush kay South UP Maguindanao Vice Mayor Roldan Benito at sa aide nito na si Weng Marcos sa Sitio Linao, Barangay Pandan, South UP noong August 2, 2024. Sa naturang ambush, sugatan din ang asawa ng Vice Mayor at ang 11 taong gulang na anak nito. Si Mayor Insular at asawa nito ay mayroong warrant of arrest sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder na in-issue ng Regional Trial Court Branch 27 ng Cotabato City. Sa naturang ambush ay 12 suspect ang natukoy ng CIDG. Nakatakdang i-turnover sa Local Irrigators Association sa lalawigan ng Albay ang 10 solar pump irrigation project na itinayo ng National Irrigation Administration. Dumating naman sa Amandayehan Port sa Basay, Samar ang isang barge na maghahatid ng mga kargo sa Tacloban City at sa Maguindanao del Sur. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Datupiang dahil sa malawakang pagbaha. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Albay, aabot sa 400 na mga magsasaka sa lalawigan ng Albay ang makikinabang sa 10 solar pump irrigation projects o SPIPs na itinayo ng National Irrigation Administration. Ang mga magsasakang ito ay mula sa mga bayan ng Kamalig, Daraga at Libon at mga lungsod ng Legazpi at Ligao. Layunin ng NIA na mapataas ang ani ng mga magsasaka at makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa lalawigan, gayon din ang gawing moderno ang mga sistema ng irigasyon sa buong bansa.
Sa Samar, dumating na ngayong Huwebes, Mayo 22 sa Amandayehan Port sa Basay ang isang barge na pagmamay-ari ng Santa Clara Shipping Corporation. Ito ay upang magsakay ng mga cargo truck na patungong Tacloban. Hindi pinayagang dumaan ang mga truck sa San Juanico Bridge dahil sa ipinatutupad na limitasyon sa bigat ng kargamento habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng tulay. Plano na ring isaayos ang pantalan upang mapaghandaan ang operasyon ng roll-on, roll-off o ro-ro vessels. At sa Maguindanao del Sur, nasa state of calamity na ngayon ang bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur. Ito ay bunsod ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Apektado ng baha ang halos 8,000 pamilya. Bagamat bumababa na ang tubig, nananatiling nakakaranas sila ng pagsungit ng panahon. Nakapamahagi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling uminit ang aksyon sa loob ng court sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 3 kung saan muling ipinamalas ng bawat koponan ng walang tinag na determinasyon at pagnanais na magwagi. Nagibabaw ang BFP, Lady Firefighters, PhilHealth Consulta Health Insurers at Comelec Suffragettes sa kapwa nagpakitang gilas sa kanilang laban kahapon May 21. Ito ang balita ni Jen Neresina. For 2 in a row. Tuyo, block. Up. Isang hapong punong-puno ng aksyon, puso at walang tinag na determinasyon. Ganito ang ipinakita ng bawat team sa kanilang laro kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Sa unang game, nagpasiklab ang BFP Lady Firefighters matapos pabagsakin ng BFA Emissaries sa score na 3-1. Bagamat natalo ang Lady Firefighters sa unang set sa score na 22-25, mabilis silang bumawi at nagpakitang gilas sa sumunod na 3 sets at tinalo ang Emissaries sa scores na 25-11, 25-11 at 25-14. Sa sunod na game, rumatsada ang PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NHA Home Masters. Tinapos nila ang match sa isang malinis na 3-0 win sa scores na 25-23, 25-15 at 25-12. Pinipilit namin mag-stay sa fifth, hindi na makihalo sa bottom, sa pang 6. So minimitin namin na kahit pa doon kami sa fifth. Para yung dalawang team na lang yung magagawa sa pang 6. Paghahandaan naman ng Home Masters ang pagpapalakas ng team at pag-bounce back next season. Medyo meron kaming problema sa gelling ng team, communication, nag-on off. Minsan maayos yung depensa, minsan nawawala. So hindi pa consistent, wala talagang consistency pa. Since this is still a new team, siguro kapag sa susunod na season, bounce back talaga kami. Paghahandaan na namin. Para sa Lady Gunners, but the drop shot for the second. Okay. Blocked by Samar. Sa third game, isang mainit na tapatan ang naganap sa pagitan ng Comelec Suffragettes at AFP Lady Gunnar, kung saan matindi ang naging bakbakan ng dalawang team sa deciding set. Mula sa pagkakalamang ng Comelec sa unang dalawang set sa scores na 18-25 at 19-25, bumangon ang Lady Gunnar at kinuha ang sumunod na dalawang set sa scores na 25-15 at 28-26. Ngunit nakuha pa rin ng Suffragettes ang huling set sa score na 13-15. Para sa amin mahalagang mahalaga siya kasi kung matatalo kami ngayon,
posible mag number 3 kami. So makikipaglaban pa kami sa playoff. At least ngayon medyo kampante kami na nasa 1 and 2 kami. Hindi naman titigil ang Lady Gunners sa pag-iensayo bilang preparasyon na rin sa mga susunod pa nilang laro. Siguro bukas mag-rest muna, then balik sa practice, preparing for the knockout round against PhilHealth. Unti-unti lang. Bawat team, kung sino yung kakalabanin, yun na i-prepare. Huwag palampasin ang mas tumitinding bakbakan sa volleyball court. Kaya abangan sa darating na linggo, May 25, live pa rin sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers. NHA Home Masters kontra sa NCMH Wellness Warriors sa Game 2. At PhilHealth Consulta Health Insurers laban sa BFA Emissaries sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Merasina, humahataw sa balita ngayon. Nagulat ako kay Jed eh. Akala ko pang umaga na si Jed eh. Hindi, pinopromote niya yung hataw balita. Uy, ano naman yan? Doing well yan palagi, di ba? Oo. Taas lagi ng views. Hataw balita. Sige, hataw tayo ngayon sa ating po mga ka-OC. Pero mainit. Kanina talagang umaga. Grabe. Talaga Nagulat yun. ka ba? Yun talaga ang balita eh. Natakpan ng lahat ng mga balita yung courtesy resignations ng mga ng mga cabinet members ni Pangulong Marcos. Yun naman yung kahilingan niya para daw ma-assess, kumbaga oo, yung performance appraisal, parang gano'n yun, di ba? Kumbaga, i-assess sila. No? Titingnan kung dun ba sa metrics na ibinigay ng Pangulo, papasa tong mga to. Sino kaya yung mga... Sino mapapalitan? Sino ang mananatili? Meron bang mariri-appoint? Doon nga kanina din sa press briefing ni Yusek Castro, tinatanong din doon kung meron bang sinasabi rito isang sekretary na talagang gustong alisin para mga gano'n. Meron bang pinupunteriya? May pinupunteriya. May pinalulutas. Siyempre, alam mo naman kung paano magtanong yung mga kasama natin sa media. Oo, derechahan. Meron din naman nagsabi na, sabi daw ni Secretary Gadon, hindi ako ng resignation. Kasi hindi kasama diyan hindi ako kasama diyan. Pero nilinaw ni Yusek Castro, nakasama pa rin pala yung mga presidential advisor. Kasi secretary level din pala yun. Pati yung mga head ng agency, kahit hindi secretary level, kasama rin pala. Abangan natin ang mga susunod na mga pangyayari. Pero maganda rin yung nabanggit kanina kasi isang political analyst ba yun? Na sana hindi mahinto yung mga naumpisahan ng mga proyekto kasi yun ang mahirap eh. Actually kahit sa natin, sa form of government natin, di ba? Minsan yun ang nagiging problema kasi within 6 years, ang hirap tapusin yung naumpisahan mo. Tapos kapag yung pumalit sa'yo, hindi mo kaalyado, nababago. So, ito baka ganun din yung mangyari, no? Kapag hindi papalitan at hindi masyado gusto nung susunod, sayang yung naumpisahan. Ako sa tagal ko na sa mundo, para sa pagsusubaybay ko sa mga administrasyon mula kay at dating Pangulong Cory Aquino, parang ngayon lang ako nakakita ng ganito na talagang sa kanyang termino, kalahati ng termino, talagang may ganito. Kasi dati talaga magbibitiw, ganyan. Ito lahatan na mas resignation. Revamp, di ba? Parang ganyan. Pero tingin, tulad niya, sila Secretary Dizon, nakita mo na kung paano magtrabaho, di ba? Araw-araw, kita mo sa news, sa trabaho niya. Tsaka hindi talaga para magpa-news, magpakita sa telebisyon. Talagang may sarili siyang galaw talaga. Parang gano'n. Ang nakikita ko lang naman yun. O pakinggan natin yung mga komentaryo na sigurado ako meron siguro magkokomento dun sa mga nabanggit natin ng mga issue, June. Yan, sige nga, tingnan natin. Yan na nga sabi ko na nga ba, courtesy resignation, sabi po ni Ramboy. Hindi po si Rambo, si Ramboy. Sana pati mga elected officials, lalo na sa katatapos lang na eleksyon, ay tingnan din yung gagawin nilang performance dahil binoto sila ng tao upang
umasa ng tulong nila. Hindi pa naman po naupo. Paupuin po muna natin. Tapos yun, maganda po yung suggestion yan na sana meron. Paano gagawin yung appraisal nitong mga to? Tsaka parang ako rin sa pagkakaalala ko, meron bang isang elected official na kusang bumaba sa kanyang pwesto? Hindi, wala no? Wala akong maalala eh. Kasi sa Japan in particular, 'di ba? May ganong kultura sa kanila. Yun. Delikadesa yun. Oo. Iba talaga pag na-involved sa issue ng corruption, resign ka agad. Ganun nun. Kahit sa ibang bansa, may nakita ko sa ibang bansa na ganun eh. Talagang pagka na kagad sa isang issue na corruption, o kaya hindi man corruption, o basta madudungisan yung pangalan, o kaya yung institusyon niyan, na kinabibilangan, resign na kagad yun. Yun nga, delikadesa, no? Okay. So, sabi naman ni Del Rio, tungkol to sa mga online fixers naman. Kaya madaming kamote sa daan dahil sa mga fixers ng license. Meron po. Bakit ba kamote ang tinatawag? Kawawa naman ang mga kamote. Ba't ba inahil tulad nyo sa kamote? Kawawa naman ang kamote. Masustansya yung kamote. Masarap naman ang kamote. Bakit sa kamote? Bakit kamote? Bakit nga ba kamote? Hindi, wala namang problema yung kamote. Nasa ilalim ng lupa yung kamote. Diba? Pagkabagi, nasa ilalim. Kamoteng kahoy, nakatanim din sa lupa. Ba't naman in-associate nyo yung kamote doon sa magiging mga walang disiplinang driver, di ba? Komento po ng ating mga kausi. Bakit po yung mga pasaway sa daan ay tinatawag na kamote? Naku-curious kasi para po siguro expression na lang, parang kamote naman, parang gano'n siguro, no? Mama naman ang kamote. Ang sarap ng kamote, di ba? Parang kulay dilaw, di ba? Ano ba ang pinag-usapan? Fixer, no? Mga fixers, yes. Ito. Si Jolly. Hindi naman fixer po sa LTO yan. Hanggang ngayon, wala pa yung ko eh. Lisensya kong plastic eh. Ako kunin na lang. Ige. Pero talagang parang na rin yan eh. Parang institusyon na rin yata yung mga fixer. Hanap buhay na rin yan eh. Diba? Dati yung nakaraang sekretary na nung administration na yung si Tugade, yung batang Tugade, di ba? Ni-raid na nga yung ni-raid ba? Nag-sorpresa na nga, di ba? May Caloocan, di ba? Oo. Bumalik Magawaan nung magagandang nung nag-resign si Tugade, bumalik na naman yung mga ganun talaga. Kung wala talagang, teka na muna, sabi ni Pangulong Marcos, di ba dapat may fear na dapat ang gawin pamumuno dito sa mga na to. Pero kasi alam mo, maganda rin na, hindi kasi talagang, sa tingin ko lang hindi talaga mawawala yan. Meron at meron yan. Kasi may demand. May tumatangkilik. Oo, may demand eh. Hindi mawawala yan hanggat may naghahanap, may demand. So, umpisahan po natin sa ating mga sarili. Kung maaaring wag na tayo mag-fixer, ay magbigay tayo ng oras, gawin natin yung mga dapat gawin sa tamang paraan. Alam mo yung dapat gawin. Yan. Ito naman, sino ba to? Shoutout na po sa ating mga kausi. Salamat po sa inyong panonood kay Abner Martinez. Ganyan din po kay Emmanuel Montañez. Ganyan din po kay Bachi Balintos. Maraming salamat din kina Luz Magriña Suangco, Dan Leo Plaza at Luz Viminda Arrogante. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:18 na nagsasabi, "Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.